Sesyo Tomas sa oras na Alas 11:49 ng umaga. Attorney Ferdy, Mr. Sexapil Gasolito Tomasio. At Miss Juby de Guzman. Yan, ito ha, nagpag-uusapan na rin daw ang lifestyle. Lifestyle no? Lifestyle check. Merong isang nag-analyze. Hindi ko lang alam ha kung tama yung analysis niya, pero according to some analyst, ay may mga datos daw silang nakuha na ganito ang sinasabi ng mga kapatid yan. Mula daw 2022, ito parang tip lang naman ito, i-verify natin kung totoo o hindi. Hanggang 2005, lumaki daw ng mahigit na 28% ang budget. Ang budget ng DPWH from 786 billion naging 1.007 trillion. Wow. Oh, malaki nga. Oo. Pagdating daw sa flood control naman, ito yung sinasabing lumaki ay yung overall sa lahat ng infrastruktura DPWH Sa flood control, kung flood control ang pag-uusapan, lumaki ng 100%. Mula 128 billion patungong drum roll. Yan. Nawala yung drum roll. Ayan. Ayun. 257 billion. Year-to-year comparison. Oh, too much. Yan. Bago, sabing nitong nag-iimbestigang ito, ay meron din daw na mga kongresista na lumobo ang kanilang yaman. Okay. Meron daw isa na noong 2022 ay 350 million lamang ang nakalagay sa salin. Ito ay sarili na deklarasyon. Naging 3.465 billion. Wow. Naku po. Meron din naman na dating kasali sa Appropriations Committee. Noong 2022, siya ay mayroon lamang net worth na 236.7 million. Malaki na nga yun. Ngunit, Niyayong 2025, alam mo ba kung magkano? Magkano po yun? Ang kanyang net worth? Magkano po? 1.5 billion. Wow! Meron pa isa na binabanggit in connection with flood control. Yan. Part din ng House leadership. Noong 2022, siya lamang ay may yaman na 287.6 million. Malaki na rin yun, ha? Ngunit, hindi pa daw nakontento. Ngayon ay, alam mo kung magkano ang kanyang net worth? Magkano? 2.34 billion! Wow! Ang dami mga bagong bilyonaryo, Galing naman. Oh, eto pa. Mula sa isang Southern Luzon province. Dati ay 136 million. Noong 2022, ang kanyang kayamanan naging 1.3 billion pesos. Grabe. Bilis nyo naman kumita. Grabe naman kayo. Isa pa. Noong 2022 ay 203 million. Hindi ko sinasabing lamang kasi napakalaki na nga ng 203 million. Ngayon ay, alam mo ba kung magkano? Hindi ko mano. 1.49 billion! At ito yung napapabalitang may napakalaking mansyon daw sa ibayong dagat sa Amerika. Na may 500 billion pesos ang equivalent ng kanyang mansion. Dati ay worth 299 million lamang siya. Hindi pwedeng lamang parang ang sagwa ng word na lamang pag pinag-uusapan ay 100 milyon. Ngayon, alam mo ba kung magkano na ang kanyang kayamanan? Magkano na po? 2.2 billion! Wow! Grabe. Coincidence lang kaya, Manang Cruz,
na nung lumaki ang budget ng DPWH at lalong lumaki yung budget ng flood control, ay lumaki rin ang yaman itong mga congressmen. Hindi nagamit sa flood control yan. Ayun na nga. Nag-flood ng pera sa kanilang mga account. Iyon ang mabigat. Ito yung dapat imbestigahan. Bakit? Kung yung kontratista, hindi na nga tama, di ba? Nakita nila mayaman yung mga kontratista. Mas mayayaman itong mga ito Bakit hindi mabanggit-banggit? Bakit? Anong kinakatakutan? Di ba? Mabigat. Yun ang nakakatakot. Yun ang mabigat. Hindi natin alam kung ano ang dahilan na hindi parang may sacred cow. Hindi naman sila Indian. Parang may sacred cow sila. Di ba? Isa India lang yung sacred cow, yung kasabihan sacred cow. Kasi di ba hindi sila kumakain. Yung mga hindi kumakain ng baka, di ba? They don't eat beef. Yung mga Hindu, di ba? Bakit parang mga sagrado itong mga ito na hindi pwedeng galawin? Diba? Untouchable sila lahat. Sacred cow nga sa India lang yun kasi may iba naman ang sa India Kaya niyo ba yung ginagawa ng mga Indian? Ito, tingnan mo at susubukan kita kung pwede kang maging Indian. Di ba yung pagka may nagsasalita sila, gumagalaw yung ulo nila, yung ganito. Di ba? Hindi ko kaya. Tingnan mo, Oh my God. Parang nakaiwalay. Grabe. Ayaw mo yun. Sige, isa pa. Kumakalong buong katawan mo Talagang di marunong. Oo nga Anyway, iba naman yung mga Indian, di ba? At saka yung mga balat nila, di ba, magaganda. Parang metan. Kasi natural sa kanila, mga Hindu sila Kaya ang tawag doon, Hindutan. Ala! Yung tumatawag doon! Tumuntok-tukay? Medyo lalo na po ng space. Hindu and Tan. Hindu-tan. Ayan. Pag sinunod-sunod mo sa... Oo nga Grabe na. Pero ating ko, attorney, pag yan ay hindi na nagawa ng paraan, sabi takot sila ma-injectionan. Injection! Di ba pag na-injectionan ka, tatahimik ka na lang? Ayun nga. Ay, yun na po yung nangyari. Kaya ayaw magsalita ng ating mga magagaling na whistleblower. Oo nga Anyway, alam mo, talagang baka pinapagod lang tayo para magsawa tayo sa issue. Huwag naman sanang malimutan to kasi grabe ito. Grabe itong issue to na hindi dapat pakawalan. Ayan, may mga lumalabas ng mga diversionary tactic kasi nga yung katulad ng pag-extradite kay Pastor Kibiloy, June pa pala ibinigay yung mga papeles. Pagkatapos, sasabihin ng ambassador natin, ipapa-extradite si Kibiloy. Agosto mo sasabihin, 2 months, dahil lang nagkakagulo sa flood control at nagkakagulo yung Marcos administration at nasasangkot yung house na pinamumunuhan ng pinsan mo. Diba ang ambassador natin si Babes Romualdez? Pagkatapos, inquiry pa. Hindi pa ka nakipag-coordinate kasi hindi naman po DFA, hindi naman po ambassador ng kahit sino, kahit ambassador ng Amerika, ang nag-initiate ng extradition. It's the DOJ. Hindi nga alam ng DOJ yan Ibig sabihin, hindi na aksyonan. Biglang ilalabas ni Ambassador Romualdez dahil lang nasasangkot si Speaker dito sa flood control. Hello? Halatang halata naman kayo. Galingan nyo naman. Kung kayo ay mag-diversionary tactic, galingan nyo naman. Pambihira. Halimbawa, kunyari, magandang diversionary tactic. Na kunyari, nagka-inspeksyon si Congresswoman Luistro sa Taal, nahulog sa loob ng butas. Yun. Pero wag sana mangyari yun. Ayaw naman natin yun. Ayaw natin yun. Kaya si Franz Castro, di ba? Pamulisan. Huwag na. Mahulog sa patibong. Pero sana, meron pa kayong pusong natitira. Sana man lang. At ilabas nyo na ang nais nyong ilabas. Merong natitirang puso. Lalo na si Laila de Lima, puso ng saging. Kasi mahilig siya ron Anyway, sa notang yan mga kasama, ay magbibigay na po kami sa susunod na contractor. Puro contractor kasi pinag-usapan natin dito. Ayun na. Susunod na kontrata. Ano ba yan? Erase. Ala.
Susunod na programa. Balitang Bayan with Boss Drew Nasino. Nakita kasi si Jacqueline na-distract tuloy ako Siyempre, maganda to. Anyway, ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal, Topacio. At Miss Jubie de Guzman. Nag-iwan po sa inyo ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan at titibo sa iyong kaisipan. Sekretary ba doon? Titi mo! Ayun, kaisipan. Na